Nabigla ang taumbayan matapos kumalat ang balitang nasa critical na kondisyon, umano si dating Senate President Tito Soto, ayon sa mga ulat na mabilis na nag-trending sa social media. Marami ang nagsasabing bigla ang nanghina at tinala sa pagamutan si Soto, dahilan upang umani ito ng samut-saring reaksyon mula sa publiko. Habang wala pang kumpirmasyon mula sa opisyal na panig ng pamilya, patuloy namang naghihintay ang mga mamamayan sa malinaw na detalye tungkol sa kanyang kalagayan. Kasunod ng pagputok ng balita, umalingaw-ngaw muli sa online platforms ang mga alegasyon at kontrobersyang ibinabato laban kay Soto. Ayon sa ilang netizens, karma raw ang sinapit nito dahil umano sa mga desisyong ginawa niya noon sa larangan ng politika, mga paratang na hanggang ngayon ay hindi pa rin napapatunayan. Gayunpaman, marami ring nagpapaalala na huwag agad maniwala sa mga haka-haka at manatiling kritikal sa mga impormasyong lumalabas sa internet. Sa kabila ng ingay at kontrobersya, nananatiling nakatutok ang publiko sa opisyal na update mula sa pamilya at mga doktor upang malaman ang tunay na kalagayan ni Soto. Habang patuloy ang paglaganap ng espekulasyon, hinimok ng ilang opisyal at personalidad ang publiko na iwasan ang pagpapakalat ng hindi pa kumpirmadong impormasyon. Sa ngayon, naghihintay ang sambayanan ng pinal na pahayag upang matuldukan ang mga lumalabas na balitang nagdudulot ng pangamba at kalituhan sa marami. Nag-notarize nito. Yes. Anong pong pumapasok sa inyong isipan? Was this, what? Somebody forced them to? Yes. Ang tingin ko talaga, someone forced them to stop them to say na wag mong i-claim yung signature na yan. Kasi easy lang naman eh. Attorney Espera should have said na madali lang naman niya sabihin, hindi, sa notary service talaga namin yan. Naka-register yan, nasa records namin yan. Pero to say and to claim na falsified yung aking notarial service, medyo ano yun, malicious para sa akin yun. Tama. Medyo inaanggulahon nila yun. Ginagawa nila ng script na yung ginawa ni Gutesa, totally mali. Okay. Totally Congressman falsified. Mike, who do you think is behind this? Yung mga binanggit niyang pangalan. Well, of course, si Congressman Saldico, I'm sorry, kaibigan ko siya, pero ito para sa bansa to. Ito mangyari, napakamali. And syempre, si Speaker Martin Romualdez. Ito naman yung dalawang taong binanggit niya eh. So you think either one or both of them are behind this? Yes. Pangalawa, as I've said, pagka lumalim ang investigasyon nila doon sa mga taong involved. Kasi may sinabi Sergeant Gutesa, sabi niya, Sir, every week may nagdi-deliver ng pera. So iniipon yun, binibilang, tapos nagdi-deliver kami. Almost 3 times a week, may group chat kami. So ang tanong ko sa kanya, saan nanggagaling yung perang yun? Tama. At ano yun? Sabi niya, Sir, hindi ko po alam. And he only mentioned at the time, Congressman Eric Yap. Kasi daw nagulat siya, 45 luggages Naku po. having 48 million each. Ang question ko nga paano mo nalaman 48 million? May nakasulat daw, di ba? May sa post-it. luggage. Pero sinabi niya mismo, Sir, binibilang nakikita namin. Ngayon, sabi niya, Sir, yung isang bag na gayon, kasya ang 48 million. At siya rin ang nagkwento sa akin, medyo may edad na rin ako, ngayon ko lang nalaman, yung 1 million pala, 1 kilo. So Naku po. 48 million ang is weight? ang weight. Exactly, 1 So then kilo. 48 kilos would be 48 million, pero kailangan pa po lagay sa luggage yun. So Ilalagay sa madadagdagan luggage. po yung weight, no? Yes. And sinabi ko pa nga sa kanya napakabigat nun, Sarge. Hindi, may gulong naman po, sir. Pero yun, pag binababa nila at inaakyat sa sasakyan, doon la binubuhat. Come to think of it, that would be quite heavy, sir. Kasi hindi ho ba pagka Yes. you travel, Yes. ang isang luggage 20. is about 23, hindi ho ba? 23 at max, o 25. Tapos halos lagay na natin sa doble yon. Kasi kung 48, Yes. 48 kilos plus the weight of the luggage, let's put it at 2 kilos or 3 kilos. Yes. It's almost the same, 51 kilos Tama. versus... Mabigat po yun, doble halos. Napakabigat. Pero hindi naman daw nila kinakarga ng the whole time eh. May gulong yun, pinapagulong nila. Maraming mga tanong ako sa kanya ng mga trivial questions. Sabi ko, Sarge, bakit nyo inaakyat yung lahat? Lahat at lahat ng delivery nila, iaakit daw lahat, pag binilang na, ibababa naman nila. So yung 45 na bawasan ng 11 or 46 na bawasan ng 11, iaakit nila yun, tapos ibababa na naman nila. Sabi ko, bakit ganun? Sabi niya, sir, ganun ho talaga. Ganun ang kalakaran. So, at any given time, umaabot sila sa almost 12 to 20 people delivering and, delivering money. Accepting money is being done. So yung dalawang tao, yung Teksay at saka yung Estrada,
very critical na makuha yung dalawang taong yun. Kasi ang fear ko, Pinky, baka patayin yun. Naku. Sila kasi nakakaalam. Kung sinong contractors ang nagdi-deliver, which is what was mentioned by Alcantara, nagbibigay sila kay Paul at kay Mark, at sila din ang nagdadala kay Saldico. You want this investigated because you feel either Zaldico or former Congressman Zaldico and or Congressman Martin Romualdez are behind this issue of saying that hindi ito yung pirma ni Attorney Espera. Espera. However, sir, in the ruling or the decision of the judge, Icasiano Sison, meron din pong gusto siya na nakasulat ito. The order is that this is now being referred to the DOJ for further investigation. So gusto po ni Judge, si Manila RTC Executive Judge, DOJ, imbestigahan niyo ito. I quote, for further investigation and filing of appropriate charges against 1. Sergeant Gutesa. Number 2, and all other persons who used and or presented the sinumpaang salaysay. First of all, Tama. sir, were you part of the paggawa po ni Yes. Sergeant Gutesa? Yes. Okay, so inaamin niyo po. Yes. Posible ho din kayong imbestigahan ng DOJ. Welcome. Okay, una kay Judge Sison. You know, I respect the ruling of the court. Pero kahit naman sa Supreme Court, very clear na yan. You only authorize to make it a public document. In good faith si Gutesa na nagpunta sa notaryo. Hindi niya kailangan pikiin yung seal. Hindi niya kailangan pikiin yung registry. Because in fact, well, Pinky, just a side story, nung nag-uusap na yan, sabi ni Senator Marcoleta, Sarge, panotarize mo naman yan. I even in fact opposed it. Sabi ko, Senator, sabi ko kadante, hindi naman kailangan yan inotarize. Kasi under oath yan sa Senate. Hindi, sabi niya, gusto ko prepared. Naku. So, in good faith, nagpunta Sergeant Gutesa. I was not with him. No one was with him. Pero nandyan yan. So siya Pero- talaga nagpunta mag-isa? Yes. And Yes. exactly where, sir? Somewhere in Manila, merong isang, may picture, pinakunan ko eh. I sent it to Senator Marcoleta, yung pinakita niya. Nakalagay pa nga doon 24/7 eh. Akala mo tindahan ng 7-Eleven eh. So, all I'm saying is, mukhang mali ata yung sinasabi na yung iimbestigahan ay yung nagpresenta ng salaysay. Naku po. Kung sino pa yung nagsalita, siya pa yung iimbestigahan. Yun nga eh. Sino ngayon yung magsasalita tungkol sa flood control? Meron kang 19 na katao na sundalo na pwede magbigay sa ng detalye kung paano dinideliver ang pera. Matatakot na lahat yan. Oo, kasi sila yung imbestigahan no? Mali yun. O, di ba kaya lang, yun nga, alam na natin sila action di ba? Yung pala lahat ngayon, pwede lang imbestigahan. Because again, for the sake of the judge, wala na yun eh. Na-cure na yung oath niya when he went to the Senate. So it's not so why would he fake it? What about this, they say, this Latin saying, falsis in uno, falsis in omnibus, which is false in one thing, false in everything. Yes. Ibig sabihin, for those who do not really buy this salaysay of Sergeant Gutesa, kung nagsinungaling ka sa isa, posibleng That's right. may problema na din yung credibility mo sa iyong sinumpaang salaysay. I hope we have that part of, binalikan ko po kasi yung naging salaysay, hindi salaysay, yung pag-introduce ni Senator Marcoleta kay Sergeant Gutesa to prove that Sergeant Gutesa said siya talaga yung, well, it was his signature and he did have this notarized. If that's ready, let's play it. Mr. Gutesa, kaninang ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi? Yes, Your Pwede Honor. mo bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. Ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. That's what I wanted to
gusto ko sana balikan kasi Yeah. talagang sinabi niyang pinanotaryo ko to. Ibig sabihin, nagpunta siya doon sa notary public, siyang nagpanotaryo. Anong sinabi niya sa inyo, Congressman Mike? What happened doon sa kanyang pagnotaryo? Talaga bang nanumpa yung siya? normal. Kanino? Okay. Yung sino yung town doon, I don't know personally, wala naman ako doon. Pero yun, normal. Pumunta siya doon, pinaganon siya, pinasumpa siya, pinirmahan niya, tapos niregister. And alam mo, Pinky, di ba, nagbenta ka ng kotse or nagbenta ka ng bahay. Di ba, papanotaryo natin. Di naman natin alam na doon eh. Di ba, kung minsan nga, hindi mo na nga pumupunta sa notaryo, pinapadala mo na lang doon, ipepanotarize mo. Pumunta ka sa Manila, ang daming notaryo, hindi ko alam kung sinong abogado Sa doon. ilalim nga daw ng tulay. Sa ilalim ng tulay, marami. So, ang point ko, hindi ko makita yung ano nila na angulo nila about the notary, but gusto ko yun imbestigahan. Kasi for me, okay, Pinky, just to Well, go there back. is point. There is really basis to look into this because if the judge was saying that it's not, hindi niya signature yon, then somebody else, number one, sir, somebody Pressured? signed on behalf of the judge. Of the lawyer. Sorry, the lawyer. Or many other things that tama nga yung sabi mo, minsan sabi mo yung sekretarya yung Yes. pumipirma, hindi ho ba? Maraming scenarios dito Yeah. na dapat tingnan. Yes. Dahil gaya ng sabi mo nga, minsan magbebenta ka ng kotse, eh hindi naman ikaw talaga ang pumupunta. But for something as important as this, mahirap po kasing iasa ito sa iba. Why didn't you join him? Bakit ho hindi kayo sumama sa kanya? And number two, bakit kay Attorney Espera po siya, Petchy Espera nagpunta? Well, number one, nung nagkaroon kami ng pag-uusap, nung sinabi niya ako na magpapanotaryo, no? So I said, sige, may meeting ako, mauna na ako sa inyo. And then, so I left. Senator Marcoleta left before I did. Pero siguro, difference of 5 minutes. Pagkatapos, nagpunta nga siya doon sa ano na yun, notary na yun, dahil siguro 24/7. Anytime eh. 24 hours eh. Yeah, Pwede but sir, magpanotaryo. nag-usap ho kayo after lunch, hindi ho ba? More or less, natapos kayo 3 or 4 p.m., hindi ho ba? No. Natapos kami na very late na, siguro mga 5:30, kasi I had a meeting at 6. So nauna ako. Pagkatapos nung umaga, nagpunta na siya sa Senado. Right. Wala na ako noon. So, in the whole time, hindi yung ginaid mo siya or may kasama siyang lawyer. Kaya nga, ako din natutuwa. Who is his lawyer? Kami lang nag-ayos. Well, Marcoleta was there when Sino ho ang eventually. nagbuo ng kanyang affidavit? Tinulungan ko siya din. Di ba? Like, yung kung ano yung kwento niya, step by step, inano namin. Ganun lang naman. If you notice nga, hindi naman perfect yung English niya dyan. Hindi naman legal form yan eh. Talaga salaysay. Kung ano yung kwento niya, inayos lang namin ng maganda, and then we presented it. Nung si Senator Marcoleta nga, in fairness, parang sinasabi niya, parang mali yung Tagalog dito ah. So, o nga. No? Kasi because si Sergeant Gutesa is Cebuano. So, inayos lang namin. But it still doesn't answer the question, sir. Kung natapos po kayo ng mga 5:30 to 6, sabi mo nga 24 hours yon. How did he find out about this particular notary public, which I believe isn't really very near the Senate or the Chinese restaurant na kung saan po kayo nagkita? Malapit naman. ba? Yeah. Tsaka doon kami sa mismong lugar na yun eh. I mean, within that area, di ba? Cannot be Quezon City, cannot be anywhere else. So talagang doon nagkaroon ng Who pointed him to go there? Who directed him to go there, sir? Google. Makikita mo, pag chinek mo yung kanyang notary services 24/7, siya. Who discovered it on his behalf? Kayo po. Yes. So nandun po kayo, chinek mo, ano May ba mga, ang... okay, to be honest, may mga kasama kasi ko doon, I cannot reveal their names. Kasi mga inosente naman itong mga to. Wala itong kaalam-alam. Kasama ko lang nagkataon. So doon, nakita sa Google. Ginugol lang nila. yung mga kasama mo? With Gutesa. With Gutesa. That's why dun po siya napunta. Yes. All right, we're going to take a very short break. We'll continue our discussion with former Congressman Mike Defensor. When we return, stay tuned. This is On Point. Espera. Ang sabi mo, taga BJM. Welcome back. Still with us, former Congressman Mike Defensor. Sir, just wanted to backtrack a little bit. When you were talking about Attorney Espera, ang sabi mo, taga BJMP siya. BJMP siya. What were you trying to imply with that? Is there anything that you wanted to say about that? Kasi nung initial, actually, to be honest, Pinky, it was a take-off from our discussion. So, chinek ko kagad, sabi ko, sino kaya itong notary? Na-check ko, Attorney Espera.
At siya pala ay pumasa sa BGMP. Nagtatrabaho siya, siguro habang nag-aaral siya ng abogasya. So 2021, pumasa siya Habang ng bar. nagtatrabaho, you mean, nag-aaral siya ng Yes. siya. Okay. Habang nagtatrabaho, nag-aaral siya ng law. And then eventually nga, napasok siya dito sa law office na to na merong notarial service. Kaya nga, ayoko rin naman siyang gipitin na para bang, bakit nyo sinasabing hindi totoo yan? Kasi feeling ko may pressure sa kanya. Diba? The BJMP is under the ILG, at baka naman pinressure tong taong to. At saka, baka naman din simple yung tanong, pirma mo ba to? Eh kung sekretary lang nila yon or tao nila sa law office, eh baka naman talagang hindi niya pirma yon. Pero ang point ko, hindi dapat si Gutesa ang biglang tinatarget nila. Hindi Dahil- dapat si Tama. Gutesa at hindi kayo. Kasi posibleng imbestigahan din kayo. Sabi mo nga, Sure. welcome. Hindi, We welcome ako, this. alam mo sa akin, okay lang eh. Di ba? I'm a political figure, I can handle it. May kaya ko silang labanan. Etong taong tong si Gutesa, isang sundalo na nagsilbi sa bansa, isang marino, na hindi kumita. Lahat ng mga witness nila kumita eh. Yung DPWH officials, bilyon-bilyon kumita. Yung mga contractors, bilyon-bilyon kumita. Ito, sundalo nagsilbi sa bansa. Nag-retire, nagtrabaho sa Dalisakok, nakita ng oportunidad, nagtrabaho kay Saldico. Ngayon, nung nagbabaha, nakita nila, at hindi lang siya, ha, yung grupo nila, ito pala yung mga perang binubuhat natin. Ito pala napupunta yung sinasabing ghost projects, flood control. Yung isang kasama niya binaha eh. Alam ko yun dahil kinuwento niya yun sa akin a week before na-meet niya si Marcoleta, yung first meeting namin. So, itong taong to nagsasalita dahil sa pagmamahal niya sa bayan. Nagsasalita dahil, iba kung buhay nga, kaya nilang ibigay eh. Ano pa kaya itong magsalita sila dun sa katotohanan? One quick follow-up on that. Nung lumabas po si Sergeant Gutesa, I remember naglabas si then Speaker Martin Romualdez ng statement at sinabi niya na, it was a lie. Because first and foremost, that particular address that was cited by Sergeant Gutesa has been under renovation. Point taken. Why did Sergeant Gutesa not even once say that, dinadala nga namin dito sa bahay na ito sa Forbes Park na nakikita ko ay under renovation. Yun po yung ilan sa mga nakita kong feedback din. Something that probably would have been very, Okay, easy I want to be describe. I want to be fair to Speaker Martin, di ba? He will have his time in court. He will have his time to defend himself. Have you seen the house of Speaker Martin? Have you been there? No. Okay. It's a 3,000 hectare property. I think, I'm not sure, there's about 3 or 4 structures in that place. 3,000, I don't know, gano'n kalaki ba itong studio nyo? Gano'n kalaki itong property? Okay. Di ba? It's maliit eh. Itong So you're pinag-usapan natin. saying if a portion is under construction, hindi makikita. Is that what you're saying? Sir? Well, pwede mo makita, pero ang laki ng lugar eh. Di ba? Para siyang, again, 3,000 hectares, malaki yung pasukan. Alam na lahat ng congressman yon. Alam na lahat ng mga tao na punta na doon sa bahay na yon. So, I want him to defend himself kung ano ba tong katotohanan nito. Pero wala naman ako nakikitang bias at wala naman ako nakikitang rason para kay Sergeant Gutesa na Tama. magsinungaling na nagdi-deliver sila doon sa bahay na yun. All right. Where is Sergeant Gutesa, sir? Okay, right after, nung ginagawa yung affidavit niya, ang isa doon sa mga pinalagay namin, pinalagay ko sa kanya is, humingi ka na ng witness protection program. So, nandun. Nung minention niya sa Senate, sabi niya, humingi ako ng witness protection program, mapailalim dito sa programang to. Nung hapon, nanonood ako sa kanya, ang sinabi na niya, wag na po. Ayaw na niya. Ayaw ko na. Tapos sabi, ayaw mo ba kahit Senate custody? Wag na po, ayaw ko na makadistorbo. Ang feeling ko that time, siguro kausap niya na yung mga kasama niya sa Marines. Wala doon sa Senado, dumiretso na sa Marine compound. So next that chinek ko, kamusta na siya? Asa na siya? Nandun na daw. Hindi ko siya nakakausap direkta. Nalaman ko yung pamilya naman, in fairness to the Marines, kinupkup ka agad. But eventually, I think, inayos din nila na, siguro, para hindi ma-endanger din yung family, inilayo kay Gutesa na, itinago din nila. Ang Marines ang nagtago sa pamilya. Yes. Okay. Yes. At hiniwalay kay Sergeant Gutesa. Hanggang ngayon, nandun pa siya. Saan? Sa Philippine Marine Compound, sa Bonifacio. Is that so, sir? Yeah. Okay. And then, several days ago, may tumawag na kaibigan sa media. Sabi niya, sir, totoo bang inambush si Gutesa? So, ako naman, nabigla, tinawagan ko. Sabi ko, ano to? Sabi Sino niya, pong tinawagan niyo? Si yung, Gutesa? yung media. Nako. Sabi ko, saan ang galing to? Then he mentioned a governor's name. Galing kay governor ganito po.
So medyo nag-ano na ako na hindi to fake news or walang pinanggagalingan na parang nagchichismis lang. So immediately, tinawagan ko yung contact ko sa kanya, paki-check naman. Naku po. So, chinek naman niya, siguro after 1-2 hours tumawag. Sabi niya, Sec, walang problema, safe siya, pero totoo. May nahuli ang Marines na umaaligid sa kanya. Hindi namin alam kung ambush, hindi namin alam kung stakeout. Sorry, sir. You said he's in the compound of the Marines. Yes, He has been there. he has been And there. then now somebody had actually called you, told you, somebody from the media, that he was ambushed. Yes. And then now you're saying that yung contact niyo po sinabi na may umaaligid sa kanya sa Yes. Marines? Yes, Sa somewhere daw compound ng doon. Marines? Yeah. Hindi, di ba yung Marine area, I mean, malaki naman yun eh. Yeah. Tsaka may So, hindi ko alam. They have to verify that. The Philippine Marines would have to verify that. Pero maganda naman kasi, kaya kung nagustuhan, sabi ka agad, nasa kote ng Marines. Nahuli nila kaagad. So sabi ko, may okay. umaaligid sa kanya. May umaligid sa kanya. I do not know kung sino yung tao. I do not know kung... Definitely hindi Marines yun, no? Kasi kilala Karakter dito, siya ang may kasalanan na lahat. Sa investigasyon nila, doon na lahat ang pera. Gawin mong state witness. Payag ba tayong paggago? Hindi naman gago lahat ng Pilipino. Huwag tayo pumayag po. Gagawin tayong gago. Yung state witness, yung mas lesser ang kasalanan. Hindi yung principal na subject. May lumabas daw na si Parang Ombudsman daw yan. Yun dito narinig ko. Na may lalabas na, soap na raw, may lalabas daw na testigo. Credible from Leyte. Malaking tao. Yes. Sino malaking tao doon? Magandang umaga po, Manong. Magandang umaga. Marami ko na yung beses na kasama po nung eleksyon at saka yung kay Pacquiao. Ako po yung sa Vegas na kasama niyo lagi. I am representing Kababayan LA. Nandito po kasi ako ngayon sa Pilipinas. Meron pong mga kwento-kwento doon sa Filipino community na baka daw magkaroon ng martial law ulit. Possible po ba yun? O Babagsak din sila kung declare nila martial law. kasi daw po may intervention na naman tong mga Amerikano sa atin. So, Babagsak sila. Sa Korea, ginawa na yan. Declare na martial law, wala pa isang araw, tanggal na siya. So, ganun din mangyayari, kagaya nung tatay nila, nag-declare martial law, natanggal din. okay na po. Maraming salamat Ayaw po. po Pilipino pa-under ng martial law. Yes. What your name? Morning, Gob. Bernard po. From? PMI News. Gob, you mentioned earlier na kailangan po natin ang revolutionary government. But before that, kailangan din natin ang puwersa majority ng militar. Sa tingin niyo po, nakukuha na ba natin ang numero ng ating suporta sa militar? Ang sinabi ko na kanina dito, ang duty ng mga military. May mga anak din sila. Siguro maintindihan naman nila. Kinabukasan ng mga anak nito ng mga general, mga colonel, lahat ng officials ng Armed Forces of the Philippines. Kinabukasan po ang mga bataan to. Maintindihan nila yan. Maliban nilang kung matatakotin mga sundalo natin sa... Hindi naman dapat matakot. At sa paglaban nila, katotohanan. Okay, question from, please. Question ng mic, mahabang pinabiyahin ng mic. Okay. Galing ko sa Ilocos Sur. Okay. Good morning. Good morning po. Hello. Question mo po. Okay, tama na. Okay. Good morning po, Manong. Manong, gusto ko lang pong itanong sa inyo, yung ginawa nila sa Senate, ano po ang comment ninyo dito sa ginawa ni Pampilo Lacson na nag-resign sa investigating committee? Hindi ko po maintindihan din kung bakit nag-resign. Isa ang inaasahan ko na hindi siya ma-impluensya.
ang mga graft and corruption. Kasi siya po ang nakita ng mga tao na maging hope para magkaroon ng justice about the flood control. Pero Yun din akala ko eh. Knowing Lacson, dapat, kaya tuwan-tuwa ako na nanalo, binoto rin namin siya. Apo. Kung makisama siya sa administrasyon, hindi. That's another story. Siya nang mag-decide dyan. Pero hindi ko inaasahan. Ang alam ko, independent-minded si Senator Lacson. Kasi on the onset po siya ang very hot to pursue yung mga cases ng flood control. Suddenly, nag-iba. Hilo na, tuliro na rin ako dyan. Nangyayari sa ating bansa. Ano reaction niyo sa bagong ombudsman? May bagong ombudsman si Renuga. Do you assess the controversial choice of the ombudsman? Bago na upo, sinabi na niya, unahin niya si Duterte. Di ko. Dapat unahin niya yung priority yung mga nangyayari ngayon.